Yes. Alright. So finally, we go to episode 14. Kaya ako sinabing finally kasi like within the week, I think I tried 2 or 3 times to start episode 14. Once when I was at parking of McDonald's during lunchtime. Tapos, all the troubles, kasi hindi naman siya nag-record. Alam mo yun, parang, my God. Oh, so, parang, so be the third time I will try to record something and I hope that it pushes through. So anyway, I was looking for an appropriate topic for episode 14 until somebody asked me hindi naman a while ago parang this is something brewing for at least some time, no? And from different people, I would say, no? And the question is always about alam niyo na, the favorite one, no? Lagi namang ganun ang question. About sino ba ang pipiliin mo, mahal mo, o mahal ka. Okay, nakikita ko na yung mga pag ano-ano dyan na quiet lang kayo. Quiet lang kayo, okay? You have to ride this thing with me, okay? Huwag kayong ano dyan. Makinig lang kayo dyan, okay? So anyway, so yun yung question, no? And usually ask pag ganyan, no? Like, sino nagtatanong? Pag lalaki kasi nagtatanong, parang corny, no? I mean, you know, parang wala namang lalaki nagtatanong, sino ba ang pipiliin mo? Yung mahal mo o yung nagmamahal sa'yo? Diba? Actually, sa mga lalaki, wala silang pinipili dyan. Kasi pinipili nila yung pareho. Joke lang. Hindi naman totoo yun. Hindi, kasi kami mga lalaki, ganito talaga yan. Kami mga lalaki, malinaw na sa amin yan. Wala, hindi namin pinapapasok yung mga taong wala yun. Ang mahal mo, that's it. Wala na yung mga tipong may nagmamahal sa'yo, may nagme-message sa'yo, may nag-heart sa mga, for example, my day mo o mga post mo. Wala, hindi pa pasok yan sa equation. Kasi nakatutok ka na dun sa babaeng mahal mo eh. Parang, excuse me po, parang nakatingin ka dun sa, parang alam mo yung kabayo na nasa kalesa, di ba, yung may takip yung dalawang mata nila. Ganun yun, nakafocus ka na sa kanya. Wala nang ibang pwedeng puntahan pa, kundi yung mata mo nakatutok ka lang sa kanya. Mahal mo siya eh. Love mo siya eh. Di ba? Babe mo siya. So, ibig sabihin, kami mga lalaki, hindi na kami pumapasok sa mga ganyang usapin pa. Parang tunay ba? Anyways, pumunta tayo sa question ng mga upa. Usually kasi, as I said, eto na naman tayo. Katulad nung last time ko sinabi, matagal na to eh. Kahit sa mga sulat ko before sa Facebook, sa mga vlogs, ganyan. Usually, babae nagtatanong nito. Okay, bakit? Yun nga yung sinabi ko sa previous kong diba? Sa previous kong sinabi sa episode 13. Usually kasi mga babae, I think, again, gusto ko sila excuse sa mga babae. Gusto ko lang, bakit ba nakakarating kayo sa ganyan tanong? Diba? Sabi nga ni Simon Sinek you have to begin with the why. Pero ang tingin ko kasi, dyan nagmamatter yung question na why. Kasi, ang tanong nga, bakit ba tayo nakakarating sa ganyan tanong? Nakakarating tayo sa ganyan tanong. Number one, either hindi mo pa sure yung feelings mo. Okay? Number one. Number two, yun nga, nadilito ka doon sa dalawa. Okay? Kasi, well, dyan sa point na yan, kasi you have to excuse the girls. Kasi ang girls, sabi, kahit hindi naman sila may gawa nito no? Nasa make-up nila yan. Sabi nga ni Aristotle nung araw pa lang. Wag niyo nang kontrahin si Aristotle. Aristotle na yan, 2400 BC pa yan. Huwag niyo nang tanongin. Tama yung aking, basta, ganun, more or less. Right? Sabi niya, between the two daw, ang lalaki ang active principle, ang babae passive principle. So,
again, hindi yun, there's nothing wrong with being a passive principal. Ang point lang ng pagiging passive principal is this, okay, wag kayong makinig muna kasi kayo, mga babae. Alam mo, ang hirap sa inyong mga babae kasi, panay ang, hindi kayo nakikinig eh. Kaya nga ako nag-podcast na lang eh, para talagang dire-diretso na ang salita eh. Kesa yung masasalita ka, hihirit, ganito, ganyan. Bakit naging passive? Teka, George, wag mo sasabihin na passive ang mga babae. Hindi ganun ang point ko rito ha. Tandaan ninyo, you have to speak the terms, define the terms, para mas maintindihan ninyo. Ang ibig sabihin ng passive principal, merong isang active principal, siya yung usually na nag-initiate ng action. Okay? Pero hindi ibig sabihin naman na yung babae wala nang ginagawa. Ang point lang, mas active yung lalaki doon sa action na yun eh. Okay? So, ang point ko doon sa pag-ibig and all that is that yung babae kasi sa kanya iniluluhog yung, alam naman ang mga Tagalog ko sa kanya, kasi nagsimula na ang final ng COC ngayon by the way So, alam mo, kailangan tayo maging maka-Pilipino. Okay? Kailangan yung wika natin, talagang mahal natin. Mahal mo, magkandidato tayo na senador. So, di ba, sa kanila iniluluhog. Alam mo yung luluhog? Yung parang, tama ba yung Tagalog ko? Hindi ko rin alam eh. Pero parang sa kanila ibinibigay, iniaalok ang pagmamahal. O, di ba? Sa kanila inaalok yun. Ang nag-aalok yung lalaki. Kaya, tinitingnan nila, sinusure nila kung talaga bang totoo yung ano yun. Baka mamaya apparencies lang yun. Yun yung first, no? Well, second na ba yung sinabi ko? Ganun, no? So, kaya sila nalilito, 'di ba? Ang lalaki kasi siyempre hindi sila malito dahil sila nga yung nagbibigay ng ganun, sila yung nagsasabi ng pagmamahal, whatever. I mean, at least as far as I know it now, no. Pero may mga babae kasi ngayon na sila talaga nandiligaw na, no? Oo, kasi kulang na daw ang mga lalaki, 'di ba? Bakit? Marami na kasing Barbie, sige na. Alam ko na ang mga sinasabi ninyo. Pero anyway, balik tayo doon. Kahit yung sinabi ko kanina, yung hindi siya sure, nalilito siya, kasi nga, emotional ang mga babae. O yun, ha? Ang mga babae kasi emotional. So therefore, yan yung time na nagdadalawang, hindi sila nagdadalawang isip eh. Parang kino-confirm ng kanilang intellect, yung kanilang emotion. Yan. Kaya nila tinitingnan nyo, sino kayang piliin ko yung nagmamahal sa akin? Actually, sa totoo, sa dulo niyan, ang pipiliin mo pa rin yung minamahal mo. Totoo yun. Alam mo kung bakit? Yung minamahal mo, kaya minahal mo siya, there's a reason for that, no? Yung nagmamahal sa'yo, mahal ka na nga niya and yet hindi mo pa rin sa pinipili. Nagdadalawang isip ka pa rin. Mahal ka na niya, di ba? Bakit iniisip mo pa yon, no? Samantalang alam mo na, given na yun, mahal niya ako. So, ibig sabihin, ang pipiliin mo pa rin yung mahal mo. Kasi ikaw nga yung namimili. Ikaw yung nagiging active principal at that point in time. Ikaw yung nag-choose. Right? At, kung yung mahal mo, diba? Yung mahal mo, ang pinili mo. Doon sa dalawang yun again, may division yan, pero actually, napaka lang yung division na yan. It's something that's arbitrary. Yung mahal mo, bakit yung mahal mo, hindi ka rin ba mahal? Hindi mo sasabi. Siguro mas mahal mo siya, pero hindi ka niya mahal. Or maaaring hindi ka niya masyadong mas mahal. Pero bakit hindi ba mababago yun? Diba? Maaaring sa ngayon, hindi. Pero in the future, as time goes by, after 37 years, edi mahal ka na rin niya. So, hindi na totoo yung sinong pipiliin mo, mahal ka. Diba? So, hindi na ngayon wala nang division na yun dahil pareho silang mamahal sa'yo. Yun lang, dito nakikita mo na parang sa division na yun, parang mas gusto mo yung isang to, di ba? Pero parang sinasabi mo rin na yung gusto mo, hindi ka gusto, mali din naman yun, di ba? Hindi naman totoo yun Unless talagang hindi ka niya mahal, ba't ka naman magpupumili doon sa hindi ka mahal, di para ka ng tanga nun, di ba? Bakit mo pipiliin yung hindi ka mahal? Saka paano mo nasabi yun na hindi ka niya mahal, di ba? On the other hand, dito naman, pinili mo naman tong sinasabi mong mahal ka. Paano ka nagsigurado na mahal ka nga talaga niya? Mahal ka siguro niya ngayon, nakikita mo parang gano'n, no? Paano kung biglang magdalawang isip siya? Tapos sa dulo, hindi ka na pala niya mahal. So, sasabihin mo, mali pala ako. Dahil pala hindi ko na itong pinili. Kasi nga, yung mga sinasabi mong mahal ka, hindi ka mahal, lahat yan temporary, dahil emotions lang lahat yung sinasabi ninyo Diba? Kaya, ako, yun, no? Balik tayo doon sa wag ko muna sabihin yung aking position. So, dun sa akin, yung pag pinili mo naman yung taong mahal ka,
hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya mahal. Kaya mo nga siya pinili eh. Kung pinili mo yung taong mahal ka, ang ibig sabihin, eventually, na minamahal mo na rin yun. So, in the end, ang pinipili mo lagi, yung mahal mo. Diba? Parang nag-umpisa lang na hindi mo siya masyadong mahal. O kaya, mas mahal ka niya kaysa mahal mo siya. Pero in the end, mag-equate na rin yun. Kasi, sabi nga ng Beatles, the love you make is equal to the love you take. Okay? Entiendes? Equal lagi yan. No? Hindi actually hindi equal yun. Hindi. Ang point lang is that, maaring hindi mo siya magets sa umpisa, no? Pero yung mga tungkol sa mga mahal mo, mahal niya, yung mga arbitrary division ng mga bagay na yan, nag-i-exist lahat yan sa mind. Ang mind na nagbibigay ng ganyang sa pantaha or arbitrary division. Arbitrary kasi ikaw lang ang gumagawa nun eh. Hindi naman talaga, hindi ka sure 100% na totoo yun. At saka totoo man siya ngayon, hindi ka sure na magiging totoo 'yon ng matagal na panahon. Ayoko nang sabihin ng habang buhay, matagal na panahon na lang eh. Kasi I'm sure hindi siya talaga habang panahon dahil hindi lang naman talagang forever. Kahit pabahal ka niya, paano kung eventually, you get beaten by death or paano na? O hindi na ako pupunta sa paligoy-ligoy pa o nawala siya after 10 years. O paano 'yun? 'Di ba? Tapos na 'yung kwento, right? Di ba? Although syempre may mga tao talagang once in a lifetime lang talaga. Di ba? Yung lola ko, syempre nang namatay yung kanyang asawa, ang bata pa niya noon, di ba? Bata pa niya, parang 22 lang ba siya, 23 ganyan. Hindi siya nag-asawa. Ang mother ko, may edad na rin siyang namatay yung yarpat ko. 60 plus na siya. Hindi na siya kasawa, natural, no? I mean, I don't wanna say natural, pero ibig sabihin, pag mahal mo yung tao, parang ba't ka pa mag-iisip ng something na ipapalit mo doon, right? Pero may tao na nag-aasawa ulit, right? Okay lang naman yun. Kasi minsan for companionship o for security, di ba? Sometimes ganun yung idea. Pero yun, para sa akin yun nga in the end, it's all about your feelings. And I think yun, kaya ka nakakarating sa ganyang idea is because you're trying to confirm your feelings. Kasi yung feelings mo might betray you. Kasi yung pipiliin ko, taong mahal ko o taong mahal ako. As if these two are not, yung mahal ka, hindi mo mahal. Ganun ba yun? O yung mahal mo, hindi ka rin mahal? Paano kung hindi ka talaga niya mahal? Pipili mo pa rin yun. Hindi mo lang choice yun. I mean, hindi mo naman siya madadala sa simbahan, for example, or hindi ka naniniwala sa kasal, hindi naman kayo magiging kayo. Ano yung kikidnapin mo? Di ba? Tataliin mo yung kanyang kamay at paa. Di ba? Ikukulong mo sa kulungan. O ilalagay mo, itatali mo na doon sa sa bahay mo. Tapos alipinin mo siya buong buhay niya. Di ba? Hindi walang ganun. Hindi rin pagmamahal 'yun, di ba? So in short, walang nagkakatuluyan na hindi nila mahal ang isa't isa, di ba? Siguradong mahal nila ang isa't isa, at least for a time. Ayun, nagbabago siguro 'yun as time goes by kasi nga maraming factors. May third party dyan, hindi na sila nag-uusap, merong nawala na yung faith, nawala na yung trust, marami. Diba? Pero, in the end, what was there in the beginning was not there anymore. And, you have to understand that, na mayroong talagang mga ganong tao. Diba? Yun, so, para sa akin, ganun lang kasimple yung question na yun na sinong pipiliin mo, mahal mo o mahal ka. Unless meron pa kayong point na gustong i-clear doon sa sa idea na yun, no? Maaring mali ba ako, meron ba akong hindi na consider doon, o talagang ganun ba talaga ang mga babae? Again, mga babae, kasi babae naman yung nagtanong sa akin ito, so parang ito ba ay isang senyales na mga babae talaga ay emotional, and that pinapabayaan niya yung emotion na kasi mag-run ng things. Ayan, no?
And then, towards the end, hindi naman towards the end, pero habang dumadaan yung araw, panahon, pumapasok na yun yung kanyang second thoughts. No? Titignan niya yung sarili niya. Tama ba itong ginagawa ko? Anong pipiliin ko? Yung mahal ko o yung taong mamahal sa akin? Or ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng open door choices. Mahal ko ba talaga to? O hindi ko lang nakikita yung mga taong mas magpapasaya sa akin o papaligaya sa akin kasi mahal ako. Diba? And sometimes, yung pagpili mong ganyan, diyan ka nagkakaroon ng problema eh. Diba? O ito ngayon, what if pinili mo ngayon yung taong mahal mo, diba? At yung tinasaya mong taong hindi mo, na mahal mo, diba? Mahal ko itong taong to, hindi siya pwede. Magmari may jowa siya or whatever, no? So, ngayon sasabihin mo sarili mo, ay, ayoko na dyan, diba? Ako, wala na, pag sinabi ko na yan, ayoko na, diba? Eh ngayon, pinili mo ngayon itong taong sabi mo, quote-unquote, mahal ka, right? Eh ngayon, na nangyari ay dumating ulit si ex mo or whatever. Sabi niya sa'yo, alam mo, na-realize ko, ikaw pala talaga mahal ko. Kung di malilito ka na naman, babalik na naman kasi sa question na, diba? Ala, mahal ko pala to talaga. O, diba? Ito na talaga to. O, diba? Nalilito ka ngayon. Kasi babalik siya sa senaryo eh. O, di all over again. Kasi nga, wala eh. Tinry mong iano mo yung puso mo eh. Na sabihin mo sarili mo na, ay, hindi ko na siya mahal kasi hindi niya rin ako mahal. Ngayon, di ba? Paano ka dumarating sa puntong nagde-decide ka whether wala na to? Di ba? Hindi na ako magbabago. Pumili na ako, whatever. That's it na eh. Kasi ba't ka maghahanap pa? Eh, mahal mo na nga yung taong to at mahal ka rin naman niya. So, bakit ka mag-iisip pa na pumili pa? Right? Yung nga, romantic love ang pinag-uusapan dito. Hindi ka naman po pwedeng magmahal ng napakadaming tao, right? Siyempre, isa-isa lang yan. Right? Unless pinapayagan kayo ng batas na madami, katulad ng sa Muslim religion, sa Islam. Pwede yun, no? May law sila na ganyan. No? Pinapayagan sila. Pero kung hindi, hindi yun. Meron kang norm na sinusundan. Ayan, sasabihin mo siguro sa sarili mo, mahal ko siya eh. Mahal ko rin yung isa. Wow, iba na yan. Oo. Merong, dyan, no? May repercussion yan. Kasi nga, tayo ay nasa culture ng monogamy. Hindi ko sinasabi na tama yun. Hindi ako nakikipag-argue na bakit? Sino ba na ganun yan? Nag-initiate yan? Tao lang yan. Ayoko makipag-usap ng ganung sitwasyon. Kasi nga, I don't know. I don't wanna, make war with culture and, yun nga eh. Sabi sa Lazar eh, religio mores cultura. I don't wanna make quarrels with religion and culture and norms, right? I don't wanna quarrel with that. Kasi standard na yan, nandiyan na yan eh. Ngayon, if you want to be antagonistic with that and tell everybody na hindi, ayoko niyang ganyan, pwede akong magawa na sarili kong law or whatever, pwede naman, nasa iyo yan. Basta dapat lahat ng taong involved ay payag sa ganung sitwasyon at saka be prepared to be ostracized your whole life. Kasi, siyempre, doon ka sa society na ganyan ng itsura eh, di ba? So how will you how will you contend with that? So anyway, hindi na yun yung usapan natin eh. Basta ang mahalaga dito sa tanong na to is sino pipiliin mo? Taong mahal mo o taong nagmamahal sa iyo? In the end, it's all about kung sino yung mahal mo eh. Maaring sa umpisa, akala mo lang hindi mo siya mahal. Akala mo lang siya ang mas nagmamahal sa iyo. Pero eventually, maaring matutunan mo rin siyang mahalin kasi nga nagsimula sa point na minahal ka niya. And siguro, in the end, yun ang magiging mas matimbang. Pero yun lang, pag napili mo na yung taong yun, o kung sino man yung taong minahal mo, kung sino man ang pinili mo, dapat yun na. Huwag ka nang malilito ulit in the future. Oo. Kasi unfair ka naman pag ganun yung nangyari. Dahil may mga taong umasa sa isang salita mo tapos sa dulo iiwanan mo pala. Parang hirap naman ng ganun.
Pero in the end, kung talagang ganun yung decision ng minsan, ganun ang nagiging decision ng babae, no? Or hindi naman babae, kahit lalaki din. Diba? Wala eh. Kung talagang ganun yung decision, mapipilit mo ba yun? Ayaw na sa'yo, right? So, wala. You will have to contend with that. Pero sana lang hindi. Sana hindi ganun yung mga tao. Pero kung ganun talaga, wala magagawa. Diba? Ibig sabihin nun, sa cards, butaw yun. Oo. Try again. Kuha ulit. Draw ulit ng card. Ngayon kung napagod na yung puso mo, pahinga ka muna sandali. And then in the end, you know, be happy being single. Kasi walang ano yan. Walang complications. Diba? Yun lang. Bye.